Hello! May second demotion na naman tayo mga guys. Hindi pa ako nagtututbrush, so okay lang naman kasi tingnan nyo naman. Yeah. Mukhang lamok lang. Dito naman tayo kay Kuya Takero Miyamoto, di ba? Napaka-reliable din ito eh. Talagang pro-government din ito. Nakagigil ka. So yan, nakita ang ginis ha. Ang ginis biya. Talo-talo mo pa ako niyan ha. Anyway, to play na natin. So, kamusta po mga Streetwise? Ako po si Takero Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, naglabas po ng isang kabastos-bastos na fake news itong si Panot, si Vic Rodriguez. So, sabi nga po nito ni Panot na 65% daw po ng budget ng Pilipinas ay ubos na. So, syempre, ang problema dito, February pa lang. So, bakit ubos na yung 65%? So, ang point natin dito mga kababayan, fake news po ito. So, ang problema natin dito, na itong mga bobong mga Duterte supporter, ang bilis maniwala. So, ngayon, explain ngayon natin kung totoo ba, naubos na yung budget ng Pilipinas. So, ito so, pagpasensya nyo na lang po, no, kung medyo paus po ako, no, kasi may short throat po tayo. So, continue tayo sa trabaho natin. No? So, ngayon mga kababayan, ito po yung sinasabi ni Vic Rodriguez, no? Na ito po ay tuner ng DZAR. So, SMNI ito eh. Diba? 65% ng 2025 budget na gastos na. Bakit ang bilis? So, ito pa. So, lahat po yun, nanggaling po dito. Nanggaling po ito dito po sa kanyang Facebook account. Yan. So, ito rin yung title. 65% ng GAA ubos na. No tax on cooperatives. So ngayon na kababayan, kung mapapansin po natin, na putang inang mukha ito, no? Tingnan nyo naman, ito po yung mukha na hindi po pagkakatiwalaan. Bukod po sa walang buhok, wala na rin po itong bait sa sarili. Okay? So ngayon na ito, pasensya na kung may mga taong ayaw na narinig na nagmumula po tayo. Pero minsan po kasi, nakikinig away po ako, pag nakakita po kasi ako ng panloloko sa taong bayan, sino pa namang hindi matutuwa? Kapag nakita ninyo, may mga tao katulad nga po ni Panot na sadya at tahasang niloloko yung mga Pilipino. So ngayon mga kababayan, no, so basta malinaw dito na ang paratang ni Vic Rodriguez Panot ay ubos na raw po yung 65% ng budget ng Pilipinas. February pa lang ngayon. So ito yung video niya. So panoorin natin ito ha. Okay, baka kapal tayo ni Panot. Patuloy muna natin. Of the 6.3 Ikaw na lang tatakpan ko. 6.326 trillion pesos. Ayun kasi yung budget ng na fiscal year ng 2025. Yung 6 trillion na sinasabi ni Panot. Budget natin sa 2025. Na ilabas na po, na-release ng BBM. January pa lang, unang buwan ng taon, 65% yan. Ang 65% po ay... Okay guys, so ito si Takero Miyamoto. So napaka-reliable niya talaga. Kaso nga lang syempre because of emotion, nakakapagmura talaga siya kasi nakakagigil din talaga kasi yung mga fake news na sinasabi ng mga DDS. Diyos ko. At ang dami-daming DDS trolls ha. Ako nga din yung mga bago-bago ko lang na ina-upload. Ang dami-dami agad. Kasi ito naman si Vic Rodriguez, formerly part siya ng BBM government. Ngayon, so siguro ewan ko dito, sabi ng iba, nabigyan daw ng offer. So, gano'n na. Tumalikod na kay BBM. Kaya nga, meron pa tayong mga tatalakayin pa galing sa mga reliable sources. So, isang-isa na po ito si Takero, si Kuya Takero. So, guys, follow nyo siya. So, siyempre, pag pinalo nyo siya, alam nga naman, ako hindi. Todo nyo na. Pinagkakahalaga ng 4.1 trillion pesos. Ayan na, so ngayon ang pinapalabas ni Atty. Panot, Vic Rodriguez, nasa 6 trillion po na budget ng Pilipinas, yung 4 trillion daw po dito ay ubos na. So syempre, kung kayo tanga-tanga po kayo, kung narididos po kayo, syempre maniniwala kayo. Dahil po teka lang. Diba January pa lang, ubos na yung budget, kawawa naman tayo, wala makakakuntanga, diba? Ganun yung isipin ninyo.
So, kaya nga po tayo nandito para explain po natin na fake news po ito. Sige, continue natin. 0.1 trillion pesos, ang daming pera po nun na ilabas na po ng BBM sa loob lamang ng buwan ng January o Enero. Ang laking pera po nun, 4.1. O, di ba? Kung akala mo, napaka-ano, no? Akala mo, napaka-urgent. Oh, gugulo pa talaga, no? Obvious naman nanuloko ka lang. 1 trillion pesos ubos na. Na-release na po ng BBM. At ang natitira na lamang po sa 2025 budget ay 2.22 trillion pesos. 2. Kasi ito syempre. Ako nga pala si Normita, guys. Ang ganda ng pangalan ko ngayon. Bagay na bagay siya ngayon. Kasi, di ba? Oh, normal. Virgin. Just kasi si Takero Miyamoto, guys, sobrang reliable, sobrang sipag nito mag-research talaga. At hindi lang siya nagbibigay sa isang source. Kailangan after sa news, marami pa siyang i-research, history, marami po siya. Pag pinalo mo siya, ang dami niyang mga videos, reliable source. Kaso nga lang ayaw ko din talaga dito kay Kuya Takero, ang ang quality ng ng camera malabo, medyo malabo-labo, pero pag pinakinggan niyo siya, napakagandang pakinggan ang mga sinasabi niya patungkol dun sa correctness sa government. So madami siyang madami siyang na-spill ng mga against dito sa DDS, which is true naman talaga. I would say true talaga kasi nga because of his resourcefulness na papatunayan. Kaya kay Bibi Sara, ang dami ng mga proof talaga na inilagay. Guys, ilalagay ko din dito. Magre-react tayo, second emotion tayo doon. So, patuloy lang natin kasi nanggigigil din ako dito kay Lolo. Pagbobong DDS sa pakikindi dito, dapat kung ngayon po ay January pa lang, dapat wala pang 1 trillion yung nagagastos ng gobyerno. Logical. Pero kung wala kang alam, illogical yun. Paso ngayon, explain na natin. Tapusin muna natin ito bago natin explain. Sige. 22 trillion pesos. Nakakalungkot. Sabi ko nga na bagamat nag-set na po, nagtakda ng oral argument ang Korte Suprema, sana ay maintindihan din nila at maunawaan yung urgency ng sitwasyon. Ayan. So ngayon ito. Ngayon, papasok ko lang ngayon dito doon sa kaso na final nila. O, di ba na gusto nilang gawing invalid o ipanullify yung 2025 budget. Ngayon, nanireklamo ni Panot, paano yun, may kaso pa kami. O, yung budget pa ubus na. So, paano na yung Supreme Court pakibilisan? Isipin nyo, di ba? Kung lang talaga, kung pagalingan lang po talaga ng pagsisilungaling, natututo na po ito si Atty. Panot doon po sa mga DDS. Mga kababayan, alam naman po natin na ang pinakamagaling po talaga sa machinery po ng trolling at saka ng social media, fake news sa social media, Duterte. True. O, ayan po ang wala po sa PBBM admin. Yes. Kaya medyo hirap tayo dito kasi ang dami naniniwala pa rin. So ngayon mga babae, explain ngayon natin. Explain ngayon natin kung totoo ba ito sinasabi ni Dick. So ngayon mga stickers, so bobo rin talaga ito So una sa lahat mga babayan, natatawa ako, hindi pag sumasabi siya or nagsabi siya ng bobo yung isang tao. Yun ang alam mo yung expressiveness na ni Lolo, ni Takero. Mapapangiti ka talaga, B. Tingnan mo naman, di ba? Ganyan pa talaga tina-timing. Sige, siya na muna mag-explain. Hindi naman porket na sinabi niya, release na po ng DBM, yung pera po, ibig sabihin ba na nagastos na? Kasi kailangan mo naman kasi magbasa, okay? Kasi meron po tayong tinatawag na teka lang. Ito yun Ito, meron po tayong tinatawag na comprehensive release. Yan Babasahin lang po natin ito, galing po itong galing po itong DBM, yung glossary of terms. So ito po mga kababayan, dito po ang parang terms, di ba? Parang kasunduan kung paano nililinis po yung pera ng gobyerno sa NGO at sa GOCC. So dito mga kababayan, may nakalagay po dito, General Appropriation Act as an allotment order. So ngayon, pag meron na pong GAA, meron na pong allotment order yan.
So ano yung allotment order? So ito nga po yung pera na gagamitin ng mga ahensya ng gobyerno. So, yes, when we say allotment order, yan yung order talaga for allocation. Diba? So, meaning pag meron ng ganyan, may hindi sinasabing may possibility, meron na talagang pera. Once na may ipapatupad mo na or kailangan na siyang in operation, so dapat yung pera ando na. It should be already allotted. Oh, perfect. Ng isang taon. So for example, ipapasaya na po natin dito ha. Ang cute! Vic kasi putang ina kasi Vic eh. Ang tanga-tanga eh. Obvious naman po talaga na panlalulokot ng silang ginagawa ni Vic. Ang tanong dito, bakit ginagawa mo pa? Ako nga hindi abogado, alam ko eh. Ikaw pa kaya? Oh, ang point kasi dito, ang tawag dito, intellectual dishonesty. Diba? Alam mo yung totoo, pero nagtatanga-tangahan ka using your fucking, ano ba yan? Yung pagiging abogado mo. Para naman sa akin guys, so let's cut it out. So let's cut it off. Para naman sa akin, yung point naman Kuya Takero, Kuya, syempre 16 ko. Ang point niya is, may impossibility na automatic talagang nai-disburse na, let's say, nagamit na agad-agad, as in zero na, or wala na. Alam mo, for example, naalat sila ng 3.5 trillion, so, nagamit na pala siya. Maybe processing, but hindi mo kasi pwedeng i-judge talaga na ginamit na siya ng PBBM or ng government agad-agad. Kasi nga, di ba, mag-uumpisa pa lang tayo din. Diyos ko, it's just the beginning of 2025. So, ito naman si Lolo mo naman, talagang dinideclare niya na 65% nga, sabi nga, di ba, 65% daw is gamit na. Maybe disbursed na. So, hindi pa naman talaga siya totally 100% maximized. So, that's how I understand the situation. So, ano tayo dito, medyo technical sa part na ito. So, si Vic Rodriguez naman, ano niya, parang ini-inflict niya sa tao na ginamit na, sinayang, ginastos na sa walang parang magkukos siya ng mindset na nag-malburst yung dispersed na fund. Parang ganun. Diba? Sige, bigyan kita ng 2 minutes. Or using your fucking profession. Whatever, no? So, ngayon sabi dito, GIA itself upon effectivity, so pag-napirmahan na, serve as the obligational authority for the comprehensive release of budgetary items categorized as for comprehensive release. So, ito po yung FCR. So, for example, mga kababayan, ito. For example, sa isang ahensya ng gobyerno, alam na po ng ahensya ng gobyerno kung magkano gagastusin sa upa ng pwesto, sa bayad sa mga tao, sa sweldo ng mga tao, yung iba pa pati po sa operation ng isang opisina, alam na po yan ng isang ahensya ng gobyerno kung saan po babagsak yung pera. So, ibig sabihin ba nun na pag na-release na po yung sweldo ng mga tao sa buwan ng Enero, ibig sabihin ba nun, kumusta yung pera? Siyempre po yung sweldo ng mga tao, ibibigay po yung monthly. Bobo ka rin talaga, Vic Rodriguez, tanga ka rin eh. Yan nga sinasabi ko kanina, guys. If you are getting my point, may allocation pa lang, properly distributed pa lang siya. So, hindi pa naman siya maximized, hindi pa naman siya consumed, hindi pa naman siya wasted kung yan ang gusto mong ipalabas. Kasi nga, there is time. Nakakagigil ka, Vic. So, in short, yung yung argument nila, technical si Takero dito sa part na to. Si Vic naman, gusto niya talagang i-inflict sa tao. Yun nga, last time sabihin ko, gusto niya i-inflict sa tao na wasted na, gamit na, na dukot na, or let's say parang nagamit na sa wala. Financially malversed na yung fund. 65%. Ito naman kay Takero, hindi. Andyan pa yung fund. Well distributed pa lang siya. So, allocated pa lang siya, but it's not maximized yet. Ang gigil ako. Diba?
Tanga-tanga. Tama na. Tama na.